that we will not leave tonight empty-handed. We need the presence of the Lord. Ang tema natin, igniting passions, unlocking potential, and fulfilling purpose. My message tonight, in the last one, is fulfilling God-given purpose in life. But as I look at in the Bible, there are 108 verses that talks about not just only the purpose, but it talks about not the end of the purpose, but we must have the presence of the Lord. A purpose without the presence of the Lord is still losing the main point of life. And tonight, may the presence of God be upon us tonight as we ponder and open the Word of the Lord. Shall we pray? Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, Panginoon, ang presensya po ninyo ay nasa aming kalagitnaan. Lord, ako po ay nagpapakumbaba sa inyo sa mga bagay na pagkukulang ko bilang isang pastor. Upang, Panginoon Diyos, ang salita mo na mahayag sa aming kalagitnaan ay makita ka, hindi akin ang sa aking sarili. Panginoon Diyos, balutin mo po ako sa iyong presensya na magligtas ka sa aming kalagitnaan, buksan mo ang aming kaisipan, matutunan po namin mahalan ka, Lord, Panginoon, Ama. Sa oras kong ito, magsalita ka sa aming kalagitnaan. Na marinig ka namin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, upang sa Panginoon, maghimok po sa amin ang mga salita na iyong binitawan para sa amin ay magpatuloy sa henerasyon po ng aming pong kinaharap. Panginoon Diyos, ang dami pong kabataan, ang dami po ninyong mga lingkod, ang dami po ninyong mga anak, Panginoon. Kaya sa oras kong ito, mayroon pong mga bagay na nakatago sa aming buhay na dapat po namin maisuko sa inyo. At maranasan po namin ang totoong pagsamba, totoong pagpupuri, totoo pong pagkilala po namin ang ba Diyos namin sinasamba ay kailanman hindi na nagkamali sa aming buhay. Kaya sa oras pong ito, amang banal sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, gamitin mo po ako na isang mababang instrumento. Ikaw ang makita, hindi po ako. Salamat po Diyos, gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, na bagamat sa oras po namin ay nasa gitna na kami ng gabi na kung saan ay mga iba'y pagod na. But Lord, hawakan niyo po kami na marinig po namin yung salita sa aming buhay upang salitang ito na mahayag po sa aming kalagitnaan ay babaunin po namin na pagsamo po namin at magamit po namin sa aming buhay bilang isang lingkod po ninyo. Not just only knowing the rightly dividing the word of truth, but an approved by God, an approved as servant worker of God to declare your goodness in us with a purpose. Lord, we thank you and we honor you tonight. We give you praise, Lord, as we open your word. In Jesus' name, Amen. Sa outline ko, gusto ko lang i-share ko yung outline. Pero gusto ko lang tatlong bagay ang maibahagi ko po sa inyo. Kung meron man isa sa dalawa o tatlo na punto na ibabahagi ko sa inyo, ay huwag po natin makalimutan yung tatlong punto po ito. Siguro, ikita ko na lang. Hindi ko kasi nakikita. Sige, pakibukas na lamang po. Mayroon akong tatlong bahagi ng outline na pwede po natin i-weigh sa ating mga tahanan, sa ating pag-aaral, sa ating buhay, na kung saan ito'y maging baon po natin. At yung una, nakalagay po doon ay yung outline doon, na sinulat ko po dito, finding God-given purpose in life. Yung una, finding, na bagamat yung pinakatema, fulfilling God-given purpose in life. Pero, bago natin ma-fulfill ang God-given purpose, bakit tayo nabubuhay, kung ano ang larangan, bakit tayo narito, bakit tayo naglilingkod, saan matutungo ang ating buhay, we need to find the God-given purpose why we exist. Why you are here. Ano ang layunin ng buhay na hiram sa Diyos? Pangarap ko noon ay makatapos ang taas ng pangarap.
Pero nakilala ko, Panginoon, isa lamang po ang gusto kong mangyari. Panginoon, gamitin mo ang buhay kong hiram, isa o dalawang tao na pwede kong ibahagi ang pagmamahal ni Kristo. Panginoon, bigyan mo ako ng isang bahagi kong partner na mahal niya ang Panginoon at siya ang maglilingkod at kasama ko sa aking buhay. Salamat, Freda, sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa buhay mo na bagamat hindi ka nais pumunta rito napagkat sa kanyang karamdaman, but my wife wants to see you young people. No, life is too short. Ayaw ko sanang sabihin ito sa inyo, but God is so good. We want to be a blessing with you tonight. My wife, physically, she is dying. The doctor said, you are dying. But the Bible says, you are not yet ready to die. Go and share the goodness of the Lord. And thank you, Freda, my wife. Please, thank you so much. And I want to challenge you, look for someone to be a partner in the ministry. I'm not asking you to be a pastor or a missionary or anything. Thank you. But I want you to know, you consider finding God's purpose in life. By what?